Good day, nurses. Now let's discuss hemodialysis. When we say hemodialysis, this is a renal placement therapy where blood is filtered out outside the body using a machine called a dialyzer. This dialyzer will remove the waste product, excess fluid, and electrolytes in the body. So what are those? Your waste product na tinutukoy niya dito, we have the creatinine, and the BUN. Diba? Sabi, normally, ang ating CREA and BUN, dapat na i-remove natin yan sa ating katawan. Dapat na iihi natin sila yan. Kaso dahil excess yung ating CREA and BUN, kakailanganin natin ng artificial or ng machine para tanggalin yung excess CREA and BUN. Okay, next, excess fluid and excess electrolytes. So these are the example of your sodium, potassium, chloride, and calcium, and even your phosphorus. Okay, so yan yung mga tinatanggal natin. Bakit ba nagkakaroon ng excess waste product, electrolytes, and fluid in the body? Dahil hindi na nagfa-function properly ang ating kidney. So this hemodialysis is indicated for patient with chronic kidney disease or acute kidney disease. Dahil hindi na kayang mag-function or sira na yung kanilang kidney, ang gagawin natin, kailangan natin ng machine to filter out and remove this waste product, excess fluid, and electrolytes in the body. Okay, so parang ganito. Okay, ganito si ating dialysis. Okay, ganito si dialysis natin. This is the hemodialysis machine. Okay, sa patient natin, okay, connected yung catheter. Okay, connected si catheter. Yan, lalabas yung dugo dito. Okay, pupunta siya dito. Ngayon, kapag nandito na siya, meron tayong tinatawag na heparin pump. Okay, meron tayo dyang heparin pump. Okay, your heparin pump, kailangan natin yan para sa ganun hindi magbuo-buo yung dugo natin to prevent coagulation and to prevent clot formation. Usually, binibigay natin sa heparin, meron tayong tinatawag na low dose and the regular dose. Si low dose natin, yan ay 1 ml lang. Si regular dose natin, 2 ml. Pero itong 1 ml na to, binibigay natin siya 0.5 ml per hour. So, hinahati natin yan. And kapag regular dose naman, 1 ml per hour ang binibigay natin sa pasyente natin. So, make sure lang, class, when we administer heparin, dapat naka-ready lagi si Coumadin. Okay? Dapat naka-ready lagi si Coumadin or yung tinatawag na protamine sulfate. Bakit? Because kapag nagkaroon ng overdose or heparin toxicity, meron na tayong tinatawag na antidote. Okay? This is the antidote for heparin toxicity. Okay? So ngayon, balik tayo dito. Pagpunta na, okay, nakapagbigay na, nakapaghalo na ng heparin doon sa blood, etong blood natin pupunta dito. Ito na yung tinatawag nating artificial kidney natin, the dialyzer. Si dialyzer natin, para lang yan nephron. Para lang siyang glomerulus. I-filter niya, lilinisin niya yung ating dugo. Okay? Kapag once na dumaan dito, yung dugo na malinis, okay, yung dugo na malinis, pupunta yan dito. Okay? Pupunta yan dito. Okay? Pagpunta niya dito, babalik na yan sa ating katawan. Yung dumi, naiiwan ngayon dito. Dito sa loob ng dialyzer natin, meron tayong fluid na tinatawag. Yung fluid na yan ay tatawagin natin siyang dialysate. Okay? Tatawagin natin siyang dialysate. Ano si dialysate? Si dialysate, ang action niya yan, at may dalawa siyang action. Osmosis and diffusion. Okay, meron siyang dalawang action, osmosis and diffusion.
Okay, anong gagawin niya? Una natin, we have the osmosis. Pag sinabi nating osmosis, ito ay movement. Okay, movement of water from low concentration to high concentration. Okay? So, bakit? Si movement natin, okay, paano ba siya? For example, this one is the blood and this one is the dialysate. Ano daw ang magmo-move? Ang magmo-move daw ay tubig. Okay? Water ang mag-move. Yang water na yan, ang movement niya daw sa mababa papunta sa mataas. Saan ba ang mataas ang concentration ng solute? Okay? Dialysis, concentration, remove. Okay. Saan mataas ang concentration? Okay. Okay, diffusion, mataas ang concentration sa ating tinatawag na dialysate. Okay, mas mataas ang concentration dito, mas mababa ang concentration dito. Bakit? Bakit mas mababa na ang concentration sa blood? Kasi nga, nalinis na siya. Na-filter out na siya. Okay, kaya ngayon, yung ating solute, yung excess electrolytes natin, naiiwan sa dialysate natin. Kaya ang tendency, tumataas ang concentration ng ating solute sa dialysate compared sa blood. Pag sinabi natin solute plus, this is the number of solid particles. Example natin dito, your electrolytes. Okay, your sodium, your glucose, they are the example of your solute. Okay, so tumataas ang level ng solute natin kasi nga nafi-filter sila ni dialyzer. Naiiwan sila dun sa dialyzer natin. Kaya ang tendency, mas mataas na ang concentration ni dialysate and mas mababa kay blood. Sabi natin that the osmosis is the movement of water. Tubig ang gagalaw from low concentration to high concentration. So, magmumove daw yung tubig dito sa blood papunta sa dialysate natin. Pag yung ating tubig ay napunta na sa dialysate, yung excess tubig na yan, okay, bababa yan dito para itapon siya sa collecting bottle natin. Okay, ito siya used dialysate na ito. This is the used. Ito siya. Ito, the used dialysate. Bababa yan dito. So, ngayon, natanggal na natin yung excess water in the body. Ganon din naman kapag diffusion. Okay. Pag diffusion, ito, ang tatanggalin natin dito, solute. Okay, yung excess solute. Paano naman ang movement ng ating diffusion? From a high concentration, wait lang, blood, and the dialysate. Okay. So, ang movement niya from a high concentration to low concentration. Okay. So, from high concentration to low concentration. Okay. Bakit mataas ang concentration ng ating blood? Remember class, di ba? Nung una, pagpasok pa lang ng ating blood, okay, pagpasok pa lang ng ating blood, doon sa ating dialyzer, ang taas ng concentration. Hindi pa nare-remove yung mga waste products. Okay, hindi pa nare-remove yung waste products. So, kung i-compare natin, mas mataas ang concentration ng ating blood compared kay dialysate. Ngayon, kapag diffusion yan, class, magmo-move daw yung solute from a high concentration to low concentration. So, from high to low. So ngayon, sasama yung mga excess electrolytes natin and excess waste product natin sa ating dialysate. Pag once na sumama sila yan, babalik ulit yan, bababa ulit dito sa collecting duct natin. Ngayon, ubos na yung natanggal na yung excess water, natanggal na rin yung excess
waste product and electrolytes natin sa ating katawan, kaya yung blood natin babalik na yan sa ating katawan. Ganun lang din yan, paulit-ulit lang hanggang totally na matanggal yung tubig at saka yung waste product and electrolytes in the body. Okay, yan yung tinatawag natin na hemodialysis. Sa hemodialysis natin, meron tayong vascular access. Okay, kailangan ng vascular access kasi doon natin ilalagay or doon natin itutusok, i-connect yung catheter. Ito, ayan, this one is the vascular access. Diyan natin itutusok. Okay, sa vascular access natin, may dalawang types tayo. We have your AV graft and your AV fistula. Si AV graft natin, class, usually ginagamit natin to. Okay, ideal siya for acute renal failure. Your atrio or your AV fistula, usually ginagamit natin yan for chronic renal failure. Okay, so usually class, si AV shunt natin, from the word AV graft. Okay, sa graft natin class, naglalagay tayo dito ng catheter. Okay, naglalagay tayo dito ng catheter. Ayan siya. Ayan. Naglagay tayo ng catheter. Dito natin i-insert nga ngayon yung catheter natin. Okay, dito natin i-insert yung catheter natin dyan. Okay, yung sa ating sa ating hemodialysis machine. Dito natin ipapasok, tapos dito lalabas, dito din papasok. Okay, dito babalik yung blood. Dito kukunin yung blood na hindi pa na-filter, tapos ibabalik sa ating katawan. So usually class, this one, okay, ginagamit natin to for emergency. Okay, for emergency or immediate. Okay, kung kailangan i-dialysis agad, kay ito ang gagamitin natin. Ngayon, pag once naman na pangmatagalan, okay, pangmatagalan, ito siya, your fistula. Okay, pero ang problema lang natin dito, class, kailangan natin maghintay ng 4 to 6 weeks, okay, before use. Kaya nga, ginagamit ito, si AV graft for emergency. Kasi kapag yan ay fistula class, nagkakaroon kasi ng anastomosis. Hindi na tayo gumagamit dito ng catheter. Ayan na lang, pinagdidikit na lang natin si artery and vein. Tapos, ayan, lalaki. Okay, lalaki yung ating blood vessels kasi nga, yung artery and vein, yung blood, okay, yung oxygenated and deoxygenated blood, nagsasama ngayon dito. Kaya ang taas ng pressure nyo dyan, kaya kung mapapansin natin yung may mga patient natin na may CKD, masyadong malalaki yung arm nila. Ito nagkakaroon sila ng ganito. Okay, nagkakaroon sila ng ganyan. Okay, so lumalaki yan, that's the blood vessels. Okay, so dito, yan, ina-astomose, pinagdidikit si artery and vein. So before natin siyang gamitin, kailangan natin maghintay ng 4 to 6 weeks. Pero, ito, matagalan siyang gamit. Okay, matagalan siyang gamit. Usually, umaabot to ng 3 to 4 years. Okay, pwede mo siyang gamitin 3 to 4 years. So, long term siya. Ito, for immediate use lang, for emergency situation. Okay, so, pero ang problema natin, dito sa AV fistula natin, risk tayo sa tinatawag nating complication. Anong complication niya? It's the Still syndrome. Okay, si Still syndrome class, usually yan, kapag nagkakaroon ng Still syndrome, ito, kung mapapansin natin, pinagdikit si artery and vein. Ang problema natin kapag ganito yung procedure natin, hinihila. Okay, hinihila yung, instead na yung blood ay pupunta sana dito sa distal part natin or dito sa may lower, sa may pinakadulo ng kamay natin, ang nangyayari, hinihila siya. Hinihila siya. Kaya ang tendency, nawawala ng blood supply dito. At kapag nawala ng blood supply dyan, yan yung tatawagin natin na Still syndrome. Okay, usually si Still syndrome natin, yung manifestation ng Still syndrome natin, nagkakaroon ng pallor, pain, paresthesia. Ito yung paresthesia natin, yung numbness, okay, and tingling sensation,
pulselessness, and your poikilothermia. Okay, lumalamig yung kanyang kamay. Okay, so yan yung ma-observe natin dito sa kamay ng pasyente natin kapag may Still syndrome. Okay, next natin we have the nursing responsibilities. Nursing responsibilities natin before the procedure, we need to check the vital signs, the weight, and edema ng pasyente. Okay, we need to check the vital signs for the baseline data. We need also to check the weight ng ating pasyente. Okay, lalo na ito, specific the dry weight. Pag sinabi nating dry weight, ito yung mga walang excess fluid. For example, nakaihi na si patient, ganyan. Para makita natin kung may natanggal ba talaga na fluid or natanggal yung excess fluid after the procedure. And then we need to hold medication that may cause hypotension. Bakit? Dahil most common complication ng hemodialysis natin is hypotension. Why? Because we remove excess fluid. Ang problema, nagde-decrease yung ating blood volume. Pag nag-decrease ang blood volume, magde-decrease ang blood pressure. Risk for hypotension. Magbibigay ka pa ng anti-hypertensive drugs na lalong bababa ang blood BP ng pasyente mo that can lead to decreased cardiac output. Okay? So, next natin, assess the vascular site. Before the procedure, we need to assess the vascular site. Paano natin siyang i-assess? Feel or palpate for thrills and auscultate or hear. Okay, hear or auscultate the bruit sound. Okay, so kailangan iti-check natin, i-auscultate natin, and ipalpate natin. Ibig sabihin, pag may bruit and trill sound, pag may trill and bruit sound, it means patent. Okay, it means patent ang ating site or vascular access. Pwede ngayon tayong mag-hemodialysis. Pwede mo nang i-insert yung catheter. But if walang trills and bruit sound, you need to notify the physician. Hindi ka pwedeng mag-undergo or hindi natin pwedeng i-push yung hemodialysis ng ating pasyente. And verify also the lab values. Yung ating urea, BUN, the electrolytes, sodium, glucose. Okay? So, kailangan nating i-check, i-verify yung lab values and even the protein. The serum protein, the serum albumin. Okay? Your serum protein natin is normal niyan. It's 6 to 8 milligram per deciliter. Yung serum albumin natin, normal niya is 3.5 to 5.5 milligram per deciliter. So, kailangan nating i-check. Bakit? Diba? Sabi ko sa inyo, ang ating protein responsible for oncotic pressure. So, magkakaroon ng fluid loss or fluid exchange. Okay? It can lead to hypovolemic shock if hindi natin na-check ang ating ang protein and albumin ng ating pasyente. And make sure that we give, we secure consent. Next, during the procedure, monitor BP closely. Gaya ng sabi ko kanina, risk for hypotension. Okay, bakit? Because of the removal of fluid in the body. Decreased blood volume equals to decreased blood pressure. And watch out, okay? Watch out for hypotension, muscle cramps. Okay, bakit magkakaroon ng muscle cramps, class? Because of the removal of electrolytes. Okay, nausea and vomiting. And headache. And, headache. Okay, so class, this nausea and vomiting and headache, these are the early manifestation ng complication natin na tinatawag natin na disequilibrium
disequilibrium syndrome. Okay, your disequilibrium syndrome. Usually, class, these are the early manifestation. Pero ang pinaka signs and symptoms talaga nito, we have the confusion, and then we have the absent seizure, yung nakatulala lang sila, and then restlessness. Okay, bakit ba nagkakaroon ng disequilibrium syndrome? For example, class, ito yung brain natin. Okay, ito si brain. Ito si blood natin. So, ang tinatanggal kasi natin, class, is the, what we call this one, the excess fluid at saka electrolytes in the body. Ang problem natin, class, pag once na masyadong mataas yung rate ng pag-remove natin ng ating blood or paglagay ng blood natin or pag-filter ng blood natin sa ating dialyzer, ang tendency, yung fluid natin dito sa brain ay hinihila papunta sa blood. Ang tendency, mali. Yung ating, di ba sabi ko kanina, ang nire-remove natin ay electrolytes. Okay, electrolytes and what we call this one, fluid. Ang problema natin, class, kapag masyadong mataas ang rate ng pag-remove ng blood, okay, yung ating solutes or the electrolytes ay pumupunta sa ating blood. Okay, dahil masyadong mabilis. Ang problema natin, yung tubig naman ay pumupunta sa brain. Okay, pumupunta sa brain. Okay? Pumupunta sila sa brain. Balik tayo kanina dito, sabi natin your osmosis versus the diffusion. Asan na siya? Okay. Movement of water from low concentration to high concentration. Movement of water from low solute concentration to high solute concentration. So sa mababa papunta sa mataas. Okay, balikan natin. Sabi natin kanina, tinatanggal natin yung excess, the solute or electrolytes. Pagtanggal niya, okay, pag-remove, dahil sa mataas masyado yung rate, okay, sumasama yung electrolytes papunta sa blood. So, ang tendency, nagdi-decrease yung concentration, nag-i-increase yung concentration. Ang problema natin, meron tayong tinatawag na osmosis. From the movement of low concentration to high concentration, magmo-move yung tubig papunta sa ating brain. At kapag pumunta yung tubig papunta sa ating brain, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na brain edema or the cerebral edema. This cerebral edema, we can call this one, this brain edema can cause confusion, seizure, and restlessness to our patient. Yan na yung tinatawag nating complication na disequilibrium syndrome. Okay? Next, ensure tubings and needles are secure. And then after, we need to reassess the vital signs and the weight. Okay, kailangan lalo na tong dalawa. Kailangan ma-check natin yan. Kailangan pumunta siya sa normal state. And then monitor access site for bleeding, bruising, and infection. And encourage rest and fluid intake. Usually, class, pag fluid intake yan, pag may kidney disease yan or renal failure, usually 1 liters lang sila. We need to limit them 1 liters per day. Okay? And monitor for dizziness, hypotension, or fatigue, or the complication natin na disequilibrium syndrome. Okay, so that's end for the lecture, your hemodialysis.